So, good day everyone, good day sir. So, my topic is all about patronage fund. So, ang patronage fund ay bahagi ng kita o tubo na ibinalik sa mga kasapi o patron ng isang kooperatiba base sa kanilang contribution o patronize sa negosyo. So, after allocating from the net surplus and all mandated payables, what is left unexist, payment made to those who have patronized the cooperative. So, pagkatapos ng mayalok ang lahat ng kinakailangan bayarin mula sa nitong sobra, ay maaring ibinalik sa mga patron bilang patronage refund o maaring gamitin para sa iba't ibang layunin ng kooperatiba batay sa kanilang patakaran at desisyon. In a credit cooperative, the members pay interest on loans borrowed from the cooperative. The cooperative runs or operates the business and incurs expenses in doing so. So, in a credit, sa usa ka kreditong kooperatiba, ang mga member o ang mga membro nga naggabay og interest sa mga pautang nga ilang gihatag gikan sa kooperatiba, ang kooperatiba nagpadagan o nagpaandar sa negosyo o nagpautang og gasto sa paghimo niini. And the end of the fiscal year, when all possible expenses have been deducted from income, including the statutory deduction, there remains still a surplus of earnings over expenses. So, pag human daw, after mahuman ang tuig or katapusan sa tuig na pananalapi kapag lahat ng posibleng gastusin ay naibaba mula sa kita o kasama ng mga obligadong bawas, may natitirang labis na kita kaysa sa gastusin. So, napay mga bilin nga kita kaysa sa mga gastusin. So, next. In the implementing rules and regulation rules number 4, there are certain restrictions as well as requirements pertaining to the manner of awarding the patronage refund. Combined, these regulations are. So, sa implementing rules number 4 daw ay mayroong mga tiyak ng mga pangunahing kaugnayan sa paraan na nagbibigay ng patronage refund. Ang mga regulation ito ay nagtutukoy sa tamang paraan ng pagbibigay ng patronage refund sa mga membro ng kooperatiba. So, next natay 8 ka explanation. So, inyo ning madunggan karon o inyo ning makita or madungog. So, first is letter E. The amount of allocated for patronage refund shall not be less than 30% of the net surplus after deduction have been made for the statutory reserves and interest on capital. So, the amount of allocated, ang halagang itinakda para sa mga patronage refunds ay hindi dapat mas mababa pa sa 30% ng net na sobra matapos bawasan para sa mga obligadong reserba at interest o puhunan. So, ang halagang itinakda para sa patronage refunds ay dili daw dapat mababa sa 30%. So, letter B, the rate of patronage refund is shall in no case be more than twice and the rate of interest on share capital. So, ang rate ng patronage refund ay hindi dapat higit sa 2 beses na rate ng interest sa share capital sa anumang kaso. So, dili daw higit pa sa 2 beses na pag-rate daw sa interest sa share capital o sa anumang case or kaso. So, next as letter C, the sum is allocated for patronage refund shall be made in the sum rate of all patrons of the cooperative in proportion to their individual patronage. So, the sum is allocated. So, ang halagang itinakda para sa patronage refund ay dapat gawin sa parehong rate para sa lahat ng mga patron ng kooperatiba sa proportion sa kanilang individual na pakikisangkot. So, diri daw dapat pareha ang itinakda para sa patronage refund ay dapat gawin sa parehong rate. So, dapat tumanon daw sa parehong pag-rate para sa lahat ng mga patron o ng kooperatiba sa proportion ng kanilang individual na pakikisangkot. Next, letter D. In case a member has fully paid up share capital contribution, his patronage refund shall be paid to him unless his
agrees to credit to amount to his account of payment or additional share capital contribution or additional savings or time deposit. So diri so in case ang member daw, in case na ang isang membro ay may ganap na bayad na share capital, this contribution, ang kanyang patronage refund ay dapat bayaran sa kanya maliban lamang kung pumayag siyang i-credit ang halagang para sa karagdagang share capital contribution o karagdagang savings o time deposit. So diri daw, kinahanglan daw niya bayaran maliban sa lamang na pumayag siyang i-credit na lang sa halagang para sa karagdagan na share capital contribution o karagdagang savings or time deposit. So so in case a member has an unpaid share capital contribution, his patronage refund shall be credited to his account of payment for the unpaid portion of his share capital contribution. Diri in case a member has unpaid, so wala pa daw na fully paid, in case ang isa ka membro na ay hindi nababayarang share capital contribution, ang kanyang patronage refund ay dapat i-credit sa kanyang account bilang bayad para sa hindi na babayarang bahagi ng kanyang share capital contribution. So diri daw, kung gusto ka nga ang imong share capital contribution o imong kanyang patronage refund ay dapat i-credit sa kanyang account. So i-credit itapal sa iyang account para sa para sa mga utang niya nga wala niya mabayari or sa iyang share capital contribution di. Next, letter G. If within the time specified in the bylaws, subscriber fails to fully pay this subscribe share capital, the amount of accumulated or credited to his account shall be credited at the option of the cooperative to the reserve fund or to the education and training fund of the cooperative. So diri daw, kung sa sulod sa takdang panahon na gisaysay sa mga balaod ang usa ka subscribante nga dili makabayad sa bugos nga gisubscribang share capital, ang halaga ng nahugpong o gi-credit sa iyang account ipa-credit sa opsyon sa kooperatiba ngadto sa pundo sa reserba sa pundo sa education o sa pagsanay sa cooperative. So diri daw, kung nakasubscribe ka nga dili makabayad sa bugos nga gisubscribe na sa share capital nimo nga naugpong o gi-credit sa iyang account, ipa-credit daw nimo na sa opsyon sa cooperative ngadto sa pundo sa reserba o sa pundo sa education o sa pagsanay sa cooperative. So last is letter H. So if within the time specified in the bylaws, a non-member patron who has accumulate the sum necessary for membership does not request or does not agree to become a member or fails to comply with the provision of the bylaws for admission to the membership, then the amount or portion of the general fund or non-member patrons shall be credited to the reserve fund or to the education training fund of the cooperative and the option the cooperative. Now, kung sa sulod sa takdang panahon nga gisaysay sa mga balaod ang usa ka dili membro nga patron nga napundar sa kantidad nga kinahanglan alang sa pagiging membro, dili ni mangyo o dili motugod sa pagmembro o dili ka membro ang halaga o bahin sa pagkalatang pundo alang sa mga dili member nga patron, ipakredit ngadto sa mga pundo sa reserba o pundo sa education o pagsanay sa cooperative sa opsyon sa kooperatiba. So dili daw, kung dili daw ka membro bahin sa pagkalatang pundo alang sa reserba o sa pundo, so sa education sa pagsanay sa cooperative sa opsyon sa kooperatiba, so na sila education training para sa cooperative. So that's all sir, mauro pa akong report. Wala na yun.